Guys, it's me again, here well and only, Poging Vlogger. Sunday ngayon, kaya tara, simba tayo. At habang nagbibihis tayo dito guys, may gusto na sana ako share sa inyo. Ito ay matatagpuan sa Isaiah 50 verse 10. Sa King James Version po natin ito mababasa. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod? Siyang lumalakad sa kadiliman at walang liwanag. Timiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Ito yung parang tinatawag na blind walk. O sabihin na natin if sa mga personal na bagay. Kasi alam ko may mga times nadadaan tayo sa season na kahit anong pilit nating maging tapat sa Diyos, may bigla ang magdidilim ang lahat. Pwedeng mawalan ng trabaho, kasunod-sunod ng problema ng pamilya, di makapag-aral. At isa sa pinakamasakit na pangyayari dito is yung hindi na natin mararamdaman ng Panginoon. Parang sarado ang langit sa mga prayers natin. Doon, pwede nating bitbitin yung Isaiah 50:10. Kasi sabi doon, may mga taong sumusunod sa Diyos pero nasa kadiliman pa rin. I've realized na hindi pala kasalanan na mapunta sa dilim. Minsan, pinapatay ng Diyos ang ilaw. Yung lahat ng ilaw natin or pera, plano, emosyon, kung ano mang nakakapagpasaya sa atin para malaman natin kung kanino talaga tayo lalapit, kakapit. Sa gitna ng blackout season natin, parang masasabi na lang natin na Lord, hindi kita nakikita, hindi kita maramdaman, pero naniniwala akong tapat ka dahil yan ang sabi mo. Hindi ako umasa sa nararamdaman ko, hindi sa pangalan mo. Ngayon, tapos na yung dilim, may, kumbaga magkakaroon ulit tayo ng trabaho, okay, nakakapag-aral na ulit tayo, pero yung magiging pinaka-testimony natin dito is hindi na tayo matatakot sa dilim. Kasi alam natin na kahit wala tayong makita, hindi tayo dapat bumitaw sa Diyos. Kung nasa dilim ka ngayon, huwag kang magpanik. Sight ang tawag kapag nakikita mo ang daan. Faith ang tawag kapag ang Diyos lang ang hawak mo. Kaya patuloy tayong lumaban sa buhay dahil ang Diyos, never niya tayong bibitawan. Kaya kapit lang mga kapatid, sa gitna ng kadiliman, patuloy na sa liwanag pa din tayo tumingin. So yun lang at mag-proceed tayo sa ating gagawin. Samahan niyo akong muli. So dito guys, nakita nyo kanina kung paano kami praise and worship, kung paano yung pagbibihis ko. And ngayon, dito nasa kalagitnaan tayo ng pagtuturo ngayon ni Pastora. Kaya medyo naano ko din mag-video kasi syempre nasa kalagitnaan nga tayo ng mensahe. And still, ayan, nagbibigyan tayo para may mga content. But, ito ay para i-share sa inyo para ma-encourage yung lahat na pag-araw ng linggo, dapat nagsisimba tayo. Pag-araw ng linggo, dapat nasa church tayo. Kasi 'di ba? Kaya nang sinabi ko noong nakaraang video ko na hindi dapat natin kaligtaan yung mga bawat pagdalo. Kasi habang malakas pa tayo, habang may pagkakataon pa tayo, dapat ginagawa natin yung best natin para makiisa sa mga gawain sa Panginoon. So dito guys, tapos namin sa ni Pastora. Nag-love offering na tayo. Then dadako naman tayo sa special number. Sa special number natin, family tayo or individual. So last sa yan, kung maghahandog ka ng awitin, ng sayaw, or ng drama, and anything. Basta, to glorify God, lahat dapat ginagawa natin. Walang magandang boses, walang magaling sumayaw, walang talented, lahat basta sa Panginoon, sa puso tumitingin yan. Kaya gawin natin yung best natin para sa Panginoon. Hindi dapat tayo mahiya. Kasi syempre, isipin natin, Lord of Lords, King of Kings, yung hahandugan natin. And may kakayanan tayong gawin yan lahat. Kumbaga kung okay sa puso natin, kung hindi labag sa puso natin. Kaya patuloy natin gawin yung mga bagay na alam natin ikararangal sa pating Panginoon. So yan, closing song na tayo. So ibig sabihin lang nun, tapos na ang gawain. So hi guys, pauwi na po kami ngayon. Tapos na po ang aming gawain. So papunta tayo ngayon sa ating bahay, pauwi na tayo. Pasensya na akong ingay kasi ng mga nagkakanta ang party dun eh. Wait lang guys. So guys, nakauwi na po ako ngayon at nasa bahay na ako ngayon. Salamat muli sa pagsama niyo sa akin ngayong umagang ito. Nawa, marami kayong natutunan at sana sa patuloy niyo po ako suportahan. Muli, isang paalala mula sa Pogi niyong Vlogger. Sa gitna ng magulong mundo, manatili lang tayong kalmado. Kaya, see you next vlog!